Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong ikalawang araw ho, na pagdinig ho about ho dyan sa impeachment hearing ho, ni VP Inday Sara Duterte dyan ho sa House of Representatives. Isa ho sa pinaka highlights ho sa naging pagdinig ho dyan sa impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte, ito hong mga nilalaman ho ng pangatlo at pang-apat ho na impeachment case na sinasabi ay sufficient daw. Kumbaga ay sapat. Isa ho sa napag-usapan ho dyan, yung ginawa niya hong pagbabanta, death threat. Sa buhay ho ni dating Speaker Martin Romualdez, First Lady Lisa Marcos, at syempre itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ho, nagpalitan ho ang iba't ibang kuro-kuro opinion ng mga bawat hong mambabatas natin dyan sa House. Dyan ho sa ginawang pagdinig sa impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte, dyan sa committee na yan. May mga nagsasabi na ito raw ginawang death threat ni VP Inday Sara Duterte dun sa tatlo, kay dating Speaker Martin, Lisa, Pangulong Bongbong Marcos, ay isa raw ho sa grounds na talagang masasabi talagang pwedeng ma-impeach ito si VP Inday Sara Duterte. May mga nagsasabi naman na mga ilang mambabatas na hindi raw ito grounds. Kumbaga pinaluro sa tanho nila ito hong ginawang pag-death threat ho ni VP Inday Sara Duterte dun sa tatlo. Kumbaga yung tama ho pilit ho nilang binabaloktot. Nagkataon mga kababayan, andi dito ho si Congresswoman. Congresswoman, ano bang first name nito? Congresswoman Digamo. Kalimutan ko lang ho yung first name. Kung matatandaan nyo, pamilyar, Digamo. Ito ho yung asawa ho ni Governor Digamo. Nung mga nakaraang taon. Ang alam ko, nung time na yon ang mayor yung babae, yung asawa niya. Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon naman ho, ngayong taon na ito, ano naman ho ito? Congresswoman. Ay nagsalita ho mga kababayan, mga kanalays. At nagbigay ho ng opinion about ho sa ginawang pagbabanta, death threat ni VP Inday Sara Duterte. Diyan ho kay dating Speaker Martin, Lisa at Pangulong Bongbong Marcos. Bago ho natin simulan mga kababayan, magmula ho rito, bago natin simulan itong papainggan ho natin, itong ginawang nagbibigay ho ng opinion ni Congresswoman Digamo, magmula ho rito sa YouTube channel ho ni Chris Ulo, mga kababayan, humihingo ho ng kapatawaran si Chris Ulo dito ho kay Congresswoman Digamo. Dahil ho nung mga panahon, nung mga nakaraan, ay kinritisize ho natin ito. Nabanatan ho natin ito mga kababayan. Itong asawa ho ni Gob Digamo. Itong si Mrs. Digamo na ngayon Congresswoman. Ang mga panahon na ho na yun, ang kinakampihan ho natin, si Arnie Tevez. Na bandang huli, na pagtatanto ko, talagang matibay ho ang ebidensya. Kaya, bumitaw ho ako nun, mga kababayan. Hindi ko masikmura ngayon lang ako makakahingi ng tawad. Tapos pusyong humihingi ho ng tawad si Chris Ulo kay dating kay Governor Digamo na rest in peace po sa kanya, nawala na ngayon. Sa kanyang may bahay na si Mrs. Digamo nung mayor that time na ngayon ni Congresswoman. Na-realize ho natin mali. Mali yung ating pinagtatanggol, mga kababayan. Konsensya na ako yung humihingi ho ng tawad. Nung mga panahon na yun, siguro sabihin na lang natin meron ho akong sapi. May sapi ho ako.
Baka sinasapian ho ko ng mga masamang espiritu ho ng mga DD shit. Ha? Wala namang problema kung hihingi ho tayo ng kapatawaran, di ba? Pakinggan natin to, mga kababayan. At least sinaamin natin. Nagkamali tayo nun. Kumbaga, nakita na ho natin ng tamang liwanag. Iniwan na ho natin yung mga kadiliman na yan. Nagbago na tayo. Tuloy natin. Madam Chair, I would like to speak from a personal experience. My husband, the late Governor Degamo, before he was murdered. By the way, we will be remembering his 3rd death anniversary tomorrow. That's March 4. He received threats before he was tragically... Death anniversary pala ng kanyang mister na si Gob Digamo. March 4 pala nangyari yon. Sino ba? Ano ba first name nito? Janice Digamo. Magandang gabi ho, Congresswoman. Ay humihingi ho ng tawad, kapatawaran si Chris Ulo ho sa inyo dati. No? Na-realize ko mali. Parang nagtatanggol ako sa mga ayoko na lang kung sabihin hanggat maaari ako ilabas sa bibig ko Sana ho makakamit nyo ang hustisya. Tuloy natin. He murdered. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. But then, even though they were conditional, the fear and intimidation they cause were very real. Conditional threats can turn into actual harm. Ang ibig sabihin ho rito ni asawa ho dati ni Gob Digamo, na ngayon ay Congresswoman Janice Digamo na, ay ibig niya sabihin dito, sang-ayon siya doon sa itong ginawang pagbabanta ko ni VP Inday Sara Duterte dito kay dating Speaker Martin Romualdez, Elisa Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Grounds to impeachment. May substance. Hindi katulad ho ng mga ibang nakaupo dyan, hindi raw grounds to impeachment ito. Kumbaga wala raw kwenta yung ginawang pananakot ni VP Inday Sara Duterte. Hinahalimbawa niya sa kanyang mister na kung saan bago ho pinatay, pinaslang ang kanyang mister. Doon ho mismo sa compound ng kanilang tirahan ay nakatanggap din muna ng death threat. Nagbanta muna yung kalaban. Sa totoo lang mga kababayan, napakadelikado ho ng ginawa ni VP Inday Sara Duterte. Pinaliwanag ko na yan. Kasi sabi niya, kapag ako pinatay, may kinausap na siyang high killer. Patayin mo si Speaker Martin, Elisa, Pangulong Bongbong Marcos. And sabi niya, yes. At sabi niya, no joke, no joke. Sabi niya, yes. Isipin mo, mga kababayan, sabi niya pag pinatay siya. Paano kapag iba ang pumatay sa'yo? Kasi mga kababayan, marami rin galit sa kanila Sa pamilya niya, kay Digong. Pag sinabi wala namang kaaway yan. Kung talagang walang kaaway, bakit ang security details niya, mga security detail niya, sa PNP 100 plus, sa AFP 400 plus. Kung talagang hindi siya delikado. Di ba? Gumastos na nga raw ang gobyerno sa kanya na kalahating, nasa 500 million na. Kalahating bilyones na. Di ba? Paano kung merong nakisawsaw, may third party na pinas lang siya? Sino pagbibintangan? Si Speaker? Si Elisa? Si Pangulong Bongbong Marcos? Bali yung inutusan mo hard killer, magko-concentrate dun sa tatlo. Imbis na dun sa totoong mismong, pumas lang sa'yo. So, napakadelikado. So, nalagay ho sa alanganin ang buhay ho ng tatlo. Dahil ho sa kagagahan ni VP Inday Sara Duterte.
Abogado ka eh. Hindi mo man lang alam yun. Yung mga ganong senaryo. Hindi mo lang pwedeng maisip na delikado yun. Tuloy natin. Nangyari po yun sa amin. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. That is why Ang ganda ng mga sinasabi ni magaling pala magsalita ito si si Congresswoman Digamo. Napakaganda ho magpaliwanag, magbigay ho ng opinion. Naintindihan niyo ba madidisit yung sinabi niya? Tuloy natin, explain natin dire-diretso mamaya. in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. It's not just the wording that matters. It's the effect and potential for harm, especially when the speaker holds high office. Just as in my family's experience, conditional threats really must be taken seriously. Gusto ko lang pong idagdag. The legal connection there talks about a threat does not have to be absolute or immediate to be serious. What matters is its potential impact, especially if the speaker holds power. Conditional threats can intimidate or coerce. Even a statement that starts with "if" can pressure officials or institutions to act a certain way. And high office makes it more serious. Maybe words from ordinary people may be limited in effect, but threats from a person who is holding a national leadership post carry far-reaching consequences. Kaya nga po, public office demands higher standards of behavior. Yun yung nire-require sa atin. Dahil if wrongly handled, and I must admit, my husband must have wrongly handled the situation back then that resulted now to his 3rd-year anniversary, still waiting for justice to be served. Yan lang po, Madam Chair. Thank you. Thank you. Congresswoman, Ma'am Janice Digamo, naulit ko, may yung tawad do si Chris Uli sa inyo, no? At magmula ho rito sa ating munting programa, YouTube channel, ay loobin ng Panginoon ho, makakamit nyo ang inyong hustisya, para sa inyong mister, mga Congresswoman. Sa madalit salita, higher position, pangalawang pangulo ho ng Republika ng Pilipinas. Hindi dapat ganito ang behavior, hindi ganito ang asal, hindi ganito ang pananalita. Isipin nyo mga kababayan, magmula nun hanggang ngayong, mula nung pinanganak kayo hanggang ngayong buhay kayo. Meron bang ganitong vice president kayong naranasan? Naturalmente, yung mga kampi kay BP Inday Sara Duterte dyan, kahit naman talaga grounds talaga para ma-impeach siya dun sa issue na yun, isa yon, isa dun sa mga impeachment case, kahit diretso, pasok talaga, pilit nilang babaluktutin. Hindi raw hindi raw wala raw substance yun. Hindi raw grounds yun para ma-impeach si BP Inday Sara Duterte doon sa issue na yun. Kasi hindi naman daw, kumbaga hindi naman daw ginawa. Kung ano-ano pinapalusot nila, yung mga nagsasalita dyan.
After ho nito, mga kababayan, nagsalita ko itong si Governor Janice Digamo, ay mukhang maraming natawan, tumahimik lahat. Oh. Isipin nyo, yung ganong klase na binitawang salita ni VP Inday Sara Duterte, wala raw substance. Wala lang halaga, walang kwenta, para bang okay lang. Ano yan? Tambay sa kalsada na isang taong tambay sa kalsada na babaliwalain, gano'n. Yung sinabi niya. Tapos Mariosep. Binigyan din pa, no joke daw eh. Hindi niya alam, balang araw yun yung magpapahamak sa kanya. No? Yung no joke niya. No joke. Kala niya siguro, sa mga didi, sa ani ka ng papuri. Magkakauta kayo eh. Grabe tapang ni Bibi. Isipin mo mga kababae mong tao, pangalawang pangulo ka ng Republika ng Pilipinas, nakikipag-deal ka sa isang hard killer? Sa isang mamamatay tao? Huh? At ang pinagbabantaan, yung isa, presidente ng isang bansa. Anong klaseng tao ito? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.